Naku, ilang siglo na, tumingala ang mga tao sa langit at nag-isip tungkol sa hugis ng mundo. Patag ba ito parang mesa? O bilog na parang bola? Ang tanong na ito, naging dahilan ng mga debate at pagtuklas sa kasaysayan. Ngayon, may malinaw na tayong sagot, ang mundog. Pero paano natin nalaman? At bakit may mga naniniwala pa rin na patag ito? Marami tayong paraan para patunayan na ang mundo ay bilog. Isa na rito ang panonood ng mga barkong naglalayag. Mawawala muna ang ilalim ng barko tapos ang palo. Nangyayari ito dahil natatakpan ng kurba ng mundo ang ilalim na parte bago ang itaas. Isa pang patunay ay ang anino ng mundo sa buwan tuwing lunar eclipse. Palaging bilog ang anino, kahit anong posisyon ng mundo. Imposible ito kung patag ang mundo. Matagal na ang ideya na patag ang mundo. Noong unang panahon, wala pang mga gamit at kaalaman ng mga tao para maintindihan ang totoong hugis ng mundo. Umaasa lang sila sa mga nakikita nila at gumawa ng mga kwento para ipaliwanag ang mundo. Pero ang mga sinaunang Griego, nakagawa na ng mga kalkulasyon na halos tama tungkol sa circumference ng mundo. Napatunayan na bilog ang mundo noong panahon pa ni Copernicus at Galileo. Seksyon 4: Patag na mundo versus agam. Bakit mahalaga ang paglapag sa buwan? Nabuhay muli ang teorya ng patag na mundo noong ika-19 na siglo at hanggang ngayon ay may naniniwala pa rin dito. Ang ideyang ito ay nagmula sa mga sinaunang paniniwala at patuloy na kumakalat sa kabila ng mga makabagong tuklas. Maraming tao ang nagdududa sa mga ebidensya ng agham at mas pinipiling maniwala sa mga teoryang hindi suportado ng siyentipikong datos. Pero salungat ito sa napakaraming ebidensya ng agham. Ang mga siyentipiko ay patuloy na nagsasaliksik at nag-aaral upang patunayan ang mga teorya gamit ang mga makabagong teknolohiya. Ang mga teleskopyo at observatoryo ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng ating kalawakan na nagpapakita ng hugis at galaw ng mga planeta at bituin. Halimbawa, ang paglapag sa buwan noong 1969 ay matibay na patunay na bilog ang mundo. Ang misyon ng Apollo 11 ay nagdala ng mga astronaut sa buwan at ang kanilang mga litrato at video ay nagbigay ng hindi matatawarang ebidensya. Ang mga imahe ng mundo mula sa buwan ay malinaw na nagpapakita ng kurba ng ating planeta. May mga litrato na pinadala ang Apollo missions na nagpapakita ng kurba ng mundo. Ang mga larawang ito ay hindi lamang mga simpleng kuha. Ito ay mga dokumento ng ating kasaysayan at ng ating pag-unlad sa larangan ng agam at teknolohiya. Ang Earthrise photograph ng Apollo 8 ay isa sa mga pinakatanyag na imahe na nagpapakita ng kagandahan at kurba ng ating planeta. Hindi peke ang mga litratong ito. Ang mga ito ay sinuri at pinatunayan ng maraming eksperto sa iba't ibang larangan. Ang mga litrato at video mula sa Apollo missions ay patuloy na pinag-aaralan at ginagamit bilang ebidensya sa mga pag-aaral tungkol sa ating kalawakan. Patunay ito ng galing ng tao at kakayahan nating mag-explore sa labas ng ating planeta. Ang mga misyon sa buwan ay nagpakita ng ating determinasyon at kakayahan na abutin ang mga bagong hangganan. Ang mga tagumpay na ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na magpatuloy sa pagtuklas at pag-aaral ng ating kalawakan. Seksyon 5: Paggalugad sa Mars. Mas maraming patunay na bilog ang mundo. Hindi lang sa buwan natatapos ang paggalugad natin sa kalawakan. May mga rover tayo na ipinadala sa Mars, mga probe na lumapag sa Venus, at may spacecraft pa nga na lumagpas sa solar system natin. Lahat ng misyon na ito ay nakabase sa pagintindi sa gravity at orbital mechanics na nakadepende sa modelo ng bilog na mundo. Kung patag ang mundo, imposible ang mga misyon na ito. Seksyon 6: Ang kapangyarihan ng agam, pag-unawa sa ating universo. Ang debate tungkol sa hugis ng mundo ay nagpakita ng kahalagahan ng pag-aaral ng siyensya. Sa loob ng maraming siglo, ang mga siyentipiko ay nagtanong, nag-obserba, at nagsagawa ng mga eksperimento upang maunawaan ang ating mundo. Ang kanilang mga natuklasan ay nagbigay daan sa atin upang makita ang mundo sa isang bagong liwanag. Ang siyensya ay hindi basta paniniwala sa mga sinasabi sa atin. Ito ay isang proseso ng pagtatanong at pagdududa, ng paghanap ng mga ebidensya at pagsubok sa mga teorya. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa katotohanan. Ito ay tungkol sa pag-obserba, pagtatanong, at pagsubok sa ating pag-intindi sa universo. Ang mga siyentipiko ay patuloy na nag-aaral ng mga bituin, planeta,
at iba pang mga celestial na katawan upang maunawaan ang mga batas ng kalikasan. Sa pamamagitan ng masusing siyentipikong pamamaraan, nakakuha tayo ng napakaraming ebidensya na bilog ang mundo. Ang mga imahe mula sa mga satellite at mga pag-aaral mula sa kalawakan ay nagpatunay sa ating mga teorya at nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa ating planeta. Ang kaalamang ito ang nagbigay daan para ma-explore natin ang ating planeta, mula sa pinakamataas na bundok hanggang sa pinakamalalim na karagatan. Ang mga siyentipiko at mga mananaliksik ay patuloy na naglalakbay at nag-aaral upang matuklasan ang mga lihim ng ating mundo, maintindihan ang ating lugar sa solar system, at kung paano tayo konektado sa mas malawak na universo. Ang pag-aaral ng mga planeta at mga bituin ay nagbigay sa atin ng pananaw sa ating pinagmulan at sa hinaharap ng ating mundo, at makagawa ng mga teknolohiya na nakakatulong sa sangkatauhan. Ang mga imbensyon at mga bagong teknolohiya ay nagmula sa mga natuklasan ng siyensya na nagbigay daan sa atin upang mapabuti ang ating buhay at mas maunawaan ang ating lugar sa universo. Seksyon 7, Konklusyon, ang bilog na katotohanan tungkol sa ating planeta. Sa paglipas ng panahon, maraming teorya at haka-haka ang lumitaw tungkol sa hugis ng ating mundo. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang agam at teknolohiya ay nagbigay ng malinaw na ebidensya na ang ating planeta ay bilog. Malinaw ang ebidensya, bilog ang mundo. Mula sa mga larawan ng ating planeta mula sa kalawakan hanggang sa mga eksperimento na isinagawa sa lupa, walang duda na ang mundo ay bilog. Mahalaga na kilalanin ang iba't ibang pananaw, pero dapat din tayong umasa sa mga siyentipikong ebidensya at critical na pag-iisip. Ang mga siyentipiko sa buong mundo ay nagtrabaho ng walang pagod upang maipakita ang katotohanan sa likod ng ating planeta. Ang kanilang mga pag-aaral at eksperimento ay nagbigay liwanag sa maraming aspeto ng ating mundo. Ang pagiging bilog ng mundo ay hindi tungkol sa paniniwala, kundi tungkol sa pagintindi sa mundo sa ating paligid. Ang mga natural na phenomena tulad ng paglubog at pagsikat ng araw at ang paraan ng paggalaw ng mga bituin sa kalangitan ay ilan lamang sa mga patunay ng bilog na hugis ng ating planeta. Habang patuloy nating ginalugad ang universo at tinutuklas ang mga misteryo nito, tandaan natin ang kapangyarihan ng agham para gabayan ang ating paglalakbay at palawakin ang ating kaalaman. Ang agham ay hindi lamang isang koleksyon ng mga katotohanan, kundi isang proseso ng pagtuklas at pag-unawa. Sa pamamagitan ng agham, natututo tayo hindi lamang tungkol sa ating mundo, kundi pati na rin sa ating lugar sa mas malawak na universo.